Magandang araw po, cooking ng ina niyo po. Today po, ipapakita ko kung paano ko sinisiguro na freshly baked ang cookies na ginagawa ko para sa aking mga anak. Ito po yung cookie dough na nagawa ko na. Gumagawa na po ako ng maramihan para pag nagre-request ang mga anak ko, madali na lang mag-bake. Niready ko na ang mga kailangan ko gaya ng baking pan na may silicone baking sheet at cute na weighing scale. Tinimbang ko ng tig 45 grams ang bawat dough kasi nabibiti ng mga anak ko pag masyadong maliit ang ginagawa ko. Choice nyo naman po na liitan or mas lakihan pa ang inyong cookie dough, depende sa inyong desired size. May napanood po ako na hack sa pagbibake ng cookie dough. Maganda daw po na after bilugin ang dough ay hahatiin to sa dalawa ng ganito, saka mo pagsasamahin at ganito na siyang ibibake. Mas maganda daw po kasi ang pagkakaluto pag ganito ang ginawa. Ulitin lang po ang process ng pagtitimbang, pagbibilog at paghahati sa dough. Siguro po may magtatanong, bakit ang mamantika ng gloves mo or kamay mo habang nagbibilog ng dough? Ganun po talaga mga te. Kasi po, gawa sa butter ang cookie dough natin at dahil po butter ay nagiging greasy or mamantika ang ating gloves or kamay. Which is normal lang naman po mga te. Kung may interesado po sa recipe ng cookie dough ko, ay ibabahagi ko po sa isang separate na video ang paggawa including po ang ingredients, details ng pagbibake at iba pang mga pro tips. Kung di nyo po naitatanong, makwento ko lang po mga te. Nagsimula po ako mag-bake nung nagbubuntis po ako sa aking bunsong anak na ngayon ay 5 years old na. Yes po, 5 years na po ako nagbe-bake at di ko po masasabi na perfect na po ako sa baking dahil sa YouTube lang din po ako natuto. As in, no formal training po ang inyong cooking ina. Nakahiligan ko lang po talaga ang baking at ginawa ko po itong negosyo, lalo na isa po akong stay-at-home mom. Hindi po naging madali ang lahat sa akin, lalo na nung ako po ay nagsisimula pa lang. Tiyaga at dedikasyon po ang naging puhunan ko. Total of 5 doughs po ang ginawa ko muna since ito lang po ang kasya sa baking pan ko. Pwede po na batches ang inyong gawin if gusto nyo na maraming i-bake na cookies. Dito po ay dadagdagan ko ng chocolate chips sa ibabaw ang ibang cookie dough dahil mahilig po dito ang aking mga anak. Ayan, parang ididikit nyo lang po sa ibabaw ng dough ang mga chips. Almond nuts naman po ang ilalagay ko sa ibang dough para po sa aming mag-asawa. Kunyari po healthy ang peg mga te. Buong almonds po ang binibili ko, then sa bahay ko na lang po ginigiling according sa gusto kong texture at pino. Bukod sa mas mura po kasi na nabibili ang buong almonds kesa sa crushed or sliced na.
Ayan, ready na po to bake ang ating mga dough. Sa preheated oven po natin ay ibibake po ito ng 200 degrees Celsius na init ng oven for 10 to 12 minutes. After 12 minutes, eto na po siya. Ang bango. Palalamigin lang po natin sa cooling rack ang mga cookies. Kung makikita nyo po na malambot pa po siya, kaya sa cooling rack po maluluto pa po yan ng kaunti. Parang pinapalamig lang po natin. And ready to eat na po. Tama lang po ang lambot sa loob, pero crunchy sa labas. Ready to serve na sa mga bagets.